Bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan. Ayon sa pamahalaan, patuloy ang kanilang pagsisikap na tiyaking stable ang supply at presyo nito sa merkado. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria. Nagpagiling ng 2 kilong baboy si Rowena sa Mega Q-Mart para sa gagawing Shanghai. Mas nagmura kasi anya ang presyo ng baboy ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo. Medyo mura naman kasi 300 lang ang kilo eh. Medyo bumaba ngayon. Kwento naman ng tindero na si Toto, bumaba ang presyo ng kanyang mga paninda magmula nang mag-umpisang bumaba ang presyo ng langis. Pero may panawagan din siya sa gobyerno. Sana bumaba na lahat. Oo, pati ang gas. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing sapat ang supply ng karneng baboy at panatilihing mababa ang presyo nito. Kasabay niyan, ipinag-utos din ng Pangulo ang pag-import ng dagdag na 150,000 metric tons ng baboy para sa taong ito. Sa ilalim ng Executive Order No. 116, itinataas ang minimum access volume ng ini-import na baboy na may mas mababang taripa upang mapanatiling mababa ang presyo sa merkado. Bahagi ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program ng pamahalaan na layuning maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East at maproteksyonan ang mga apektadong sektor mula sa energy crisis. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, ramdam na ang epekto ng mga programa ng pamahalaan sa pagpapababa ng presyo ng karning baboy. Ang sariwang laman mabibili sa 300 to 360 pesos kada kilo, habang ang sariwang liempo naman ay nasa 350 to 400 pesos kada kilo. Pasok ang price range na yan sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture sa Metro Manila, kung saan nasa 285 to 380 pesos ang kilo ng laman, habang nasa 320 hanggang 460 pesos naman ang liempo. Samantala, ang mga i-import na karne ay dadalhin sa FTI at mga kadiwa ng Pangulo outlets, maging sa ilang mga processed meat manufacturers para mapanatiling stable ang presyo ng processed pork product sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.